Okay, praise God. Konnichiwa po sa ating lahat. So, as a member of Agape Baptist Church, I always urge you to bring your Bible, not your iPad. So, if you are not a member, you can use your iPad. But if you are a member of the church, as possible, we will use our, tawag dito, yung nominal na pagbubuklat ng Biblia para matuto tayo. Okay? So, konnichiwa po sa lahat po ng viewers ng ating streaming live sa YouTube at sa Agape Group, sa Agape Family. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating mga sermons, series ng sermons. And praise God that today we are going to remember and commemorate yung victory that God has done in our life through Jesus Christ to fight for us regarding our ignorance, our, yung pagkakadapa, pagkakalugmok na hindi na tayo makatayo or mahugot ang ating sarili sa tinatawag na pagkabaon sa kasalanan. And only the power of God has done that through Jesus Christ at the cross. Especially, He was resurrected. Okay? So, thank you po sa ating mga kapatiran na patuloy na sumusubaybay sa ating mga series. And last Sunday, we had talked about ano ba yung last Sunday natin? The most important doctrine of Christian faith. And one of that is this. Okay? But itutuloy natin yung series na yon. Hindi pa natin tapos yon. But it is always been connected, yung series na yon, kahit sa oras na to. Kahit ito yung prepare ko today, because dapat lamang na i-celebrate natin ang Resurrection Day, which we call the Lord's Day. Everybody say, the Lord's Day. Kailan ba nag-umpisa ang the Lord's Day? So, the Lord's Day start when Jesus Christ resurrected from the dead. Nang Sunday siya nag-resurrect. That's why Sunday is the start of the Lord's Day, which we called it the Resurrection Day. Okay? So, yun yung tinatawag na the Lord's Day. Iba din yung Anno Domini, yung the year of the Lord. The year of the Lord, iba naman yung the Lord's Day at saka Anno Domini. Okay? Yung Anno Domini, the Lord's year of the Lord, Anno means year, Domini. Anno Domini, the year of the Lord, starts when Jesus Christ was born in Bethlehem. Doon nag-start yung tinatawag na Anno Domini. And 33 and a half years, yung according to the mga theologians ay yun yung inilagi ng Panginoong Jesucristo dito sa lupa habang siya ay nagmi-ministeryo, dala-dala niya ang ministeryo na binigay sa us. So, nakita niyo yung dalawang meaning, no? Anno Domini, the year of the Lord, at saka yung the Lord's Day. So, huwag kayong magkaroon ng conflict doon sa terminology. So, the Lord's Day, kailan nag-umpisa ang the Lord's Day? Anong araw po yon? Sunday. That's why yung tinatawag na pagsiselebrate ng mga Christian about their worship is no longer the Jewish calendar, which is, we call that sabbatical day or Sabbath day on Saturday. So, from the moment that Jesus Christ was resurrected, the early church in history started their Sabbath day, their rest day, their worship day on Sunday. But the Catholic Church, to mention it, sinasabi nila ay sila ang naglagay ng tinatawag na Sunday ang worship service or worship day ng buong kakristyanuhan, ng community ng Christian. But scripturally, hindi po. Kasi nag-umpisa ang kanilang tinatawag na kiniklaim ng
sect ng Roman Catholicism dahil sa Emperor Constantine. Na doon nila inumpisahan at sinabi ni Emperor Constantine na sa kanyang calendar sa kanilang ginawang calendar ay Sunday will be Sabbath day. So that was maybe AD 30 AD, mga ganon. So anyway, binibigyan ko lang po kayo ng facts para makita ninyo dahil isa sa mga questions at naririnig ko din kahit nga sa FB pag nag-scroll ako maraming pero scripturally if you will read in the Bible, even in the book of Acts, the believers, lahat po ng mananampalataya, nung si Jesus Christ umakyat sa langit, umakyat na siya sa langit. Actually, they started their worship on Sunday. Because the apostles, the disciples, and all the believers, they commemorate na yung tunay na recognition ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus ang pinaka-importanteng aspect ng buhay. Kaya praise be to God, nandito ka, inaalala mo yan. So lahat po ng inyong araw ng pagsamba, ito yung pinaka-importante na dapat ninyong alalahanin na nandito kayo na inaalala nating sabay-sabay. Bukod sa kanyang kapanganakan, which is not so specifically kung kailan yon, pero yung kanyang muling pagkabuhay ay specifically it is been tawag dito, parang na calendar nila, and that is today. Okay? Ibig sabihin po, everything na tinatanong mo sa buhay, everything na ginagawa mo sa buhay, everything ng pinaglalaban mo sa buhay, whether ito ay sa kabutihan mo or sa, alam nyo, lahat ng bagay, kung walang resurrection day, lahat po yan meaningless. Dahil kung ipapander mo yung, kung patuloy mong iisipin bilang isang tunay na mananampalataya, walang kabuluhan ng lahat ng pinagpapaguran mo, kapatid. Mamamatay ka rin kung mamamatay ka ng tuluyan at ikaw ay hindi nababangon mula sa kamatayan. Nagets niyo po yon? Walang meaning ang paggawa mo ng masama sa pagiging wicked person ng isang evil person. Walang meaning lahat yon. At paggawa ng mabuti ng lahat ng mabubuting tao, walang meaning doon dahil lahat sila mamamatay. Piniliwanag ko na sa inyo noon tungkol sa kamatayan na ang kamatayan ay nilikha ng Diyos para maging equalizer ng lahat ng bagay. Paano yon? Yung mabuti at masama, magiging equal sila dahil mawawalan sila ng kabuluhan. Nagets natin? Kaya kung walang resurrection day, ibig sabihin, lahat ng pinagpaguran mo bilang isang mananampalataya at ang iyong pananampalataya, patay din. And you can read that also all over the scripture, especially in 1 Corinthians chapter 15 when Apostle Paul in-explain niya ang resurrection day. So, pwede niyo pong basahin yun, 1 Corinthians chapter 15. Okay? Hello po. Bago ba sa inyo sa mga ating mga baguhan na mga mananampalataya, I think bago lang sa inyo. Pero kung dati ka nang nakakaalam at isa kang Pilipino, hindi na bago sa iyo to. Hindi mo lang siguro alam ng mga panahon na yon, but today, privilege na malaman natin ang katotohanan. Okay? So, paano ba? Ganito. Buksan natin ang ating mga Bible as our scripture reading in the book of Acts, chapter 2, verse 22. Ito ay isang malagang history ng church. Magmula nang ang Panginoong Hesus ay nag-ascend sa heaven, at ito ay isang matapang na pagpapahayag ni Apostol Pedro doon sa loob ng Israel na kung saan ay hindi pa sila nakaka-get over doon sa nangyari sa Calvary, doon sa tinatawag na Golgotha. Golgotha is called the place of skull. Ibig sabihin, ang tawag doon ay Alta o Golgotha. Nang ibig sabihin nito, pag sinabing Alta,
ito ay place of sacrifice or yung Golgotha, place of slaughter. So, namimili ba kayo sa slaughterhouse ng karne? O, alam nyo na yung nangyayari dun sa slaughterhouse. Okay, bigyan ko lang kayo ng history, no? History muna tayo bago natin basahin yan. Tumingin kayo mabuti dito. Hindi po kasama dyan. Alam nyo ba na nung ang Panginoong Hesus, maglo-Lord Supper tayo, magdalan tayo ng Lord Supper today. Nung kanyang ganapin ang tinatawag na Lord Supper ay hindi yung eksaktong araw. At ginanap nila ito ng gabi ng somewhat, magtatapos na ang gabi ng Miyerkules, papasok na ang Huwebes. Alam niyo ba na ang sineselebrate na Passover ay ginaganap sa Friday? Naintindihan niyo yan? Yung breaking of bread, of unleavened bread, ay ginagawa by the pag sineselebrate ng mga Hudyo ito, ng mga Israelita ito sa araw ng Friday. But when Jesus prepared the meal, it was somewhat in the night of Wednesday or Thursday. Somewhat pasok na yata ng Thursday yon. So napakaaga na ginanap ng ating Panginoong Hesus. I think sa Thursday yata nila ginanap ng gabi, if I'm not mistaken. Dahil hinuli siya in the morning, nilitis siya ng buong maghapon, dinala siya ng Friday doon sa Golgotha ng alas 3 at oras ng pag-o-offer ng sacrifice, yung alas 3 sa tinatawag na temple, at nangyari yung pag-o-offer kay kamatayan ni Jesus Christ alas 3 din. So I think that was, yung Lord's Supper ay ginanap ng Thursday, hindi Friday. Yun yung lagay ninyo sa isip ninyo, no? Na sinelebrate ni Jesus Christ ng maaga, hindi Friday. Ito pa ang isang gusto kong isama natin sa ating facts and history na ang pag-offer po nila sa tinatawag na inalaga ang tupa sa tabernacle doon sa ginagawa ng mga pare, ay basta na lang nila itong dadalhin doon sa katayan. Mayroon kasing katayan doon. So, doon sa mga nagdi-discipleship training or lesson, ay madadaanan nyo po yung tinatawag na Tabernacle of Moses, na kung saan doon ay i-explain kung ano yung pag-o-offer ng sacrifice. Okay? So, sa mga baguhan na hindi pa nakakaalam nito, mayroon lang po akong gustong ipakita sa inyo na napakahalagang huwag ninyong alisin sa inyong kaisipan, sa inyong pananampalataya, na ang mga kinakatay doon na mga tupang pinataba, malinis, ay basta na lang nilang kinakatay. At yung dugo ay kinukuha nila yung dugo at yung laman ay sinusunog. Okay? Itong tandaan ninyo. Nung si Jesus Christ, the Lamb of God, ay i-offer, hindi lang siya basta kinatay. He was brutally pinarusahan pa. Hindi yun ginagawa sa mga ino-offer. Na-imagine nyo yun? Hindi yun ginagawa sa mga tupang ihahain bilang offering of sacrifice doon sa templo, perong si Jesus Christ ay i-offer ng Diyos. Grabe yung brutal na kagagawan na kung mababasa ninyo, even in the book of Acts, na nasabi dito, ginamit ang lahat ng walang pananampalataya sa Diyos na gawin nila yon. Tandaan ninyo, ignorante sila sa pananampalataya, yung mga Roman soldier. Pero sabi ng Book of Acts, sabi ni Apostol Pablo, sa somewhere in maybe Acts 6 somewhere, Acts 22 yata, ay ginamit ang lahat ng mga pagans, ng mga Gentile na walang kinalaman sa Jewish culture para brutal na kinatay nila ang Panginoong Hesukristo. Pero hindi po yun ginagawa doon sa inahaing tupa.
ng mga Hudyo. Napipicture niyo po. Grabe, di ba? Hinain nila, brutal pang pinatay. Walang ganun na ginawa mula sa panahon ni Moses until the time of Jesus Christ. Siya lamang bilang the Lamb of God. Kaya doon pa lamang mapapander mo, grabe yung sakripisyong tinanas ng Panginoong Kristo dahil sa pag-ibig niya sa iyo. Ulitin ko yung sinabi ng ating kapatid, pinag-aralan natin that God is holy. Tama? One of His greatest attributes that only belongs to God. And God is just. So, ibig sabihin, hindi mo pwedeng paghiwalayin yung pagiging holiness niya sa pagiging matuwid niya or pagiging hustisya niya. Okay? Sa lahat ng pwedeng magdungis ng kabanalan ng Diyos ay mararanasan nila ang justice ng pagiging banal ng Diyos. Pero higit sa lahat na pwedeng attributes or nature ng Diyos, nabanggit ko rin kay Sister Julie nung time na yon, ang gusto ko sa Diyos, yung kanyang agape. Bukod sa banal ang Diyos, bukod sa merciful ang Diyos, punong-puno siya ng grasya, ang sabi ko, alam mo kapatid, kung pagpipiliin mo ako, kung alin ang i-exhort ko talaga na personal kong attributes sa Diyos, yung kanyang agape. Dahil yung agape lamang ang attributes ng Diyos na ginamit niya sa kanyang tunay na nature para yakapin ka kahit makasalanan ka. Na pwede kang patawarin. Yung holiness niya, hindi kaya. Dahil mayroong tinatawag na wrath, mayroong galit, mayroong anong tawag yung wrath? Kaparusahan. Kapag tayo lumabag sa kanyang kabanalan. Kaya kayo agape. Kaya nga sinugo niya ang kanyang anak, hindi sa pagiging hindi sa pagiging banal niya, kundi sa pag-ibig niya. Sinugo niya ang kanyang anak para tayo ay muling i-redeem. Ano ba yung i-redeem ulit? Tubusin. Yung agape na love, na nature ng Diyos, yung attributes ng Diyos. Kaya kung maunawaan mo ito na mas malalim, ay napakahalaga. Anyway, yun po. Gusto nyo pa ng isa? Isa pa. So, nag-gets nyo na yun, no? So, in-offer si Jesus Christ ng brutal na pagkatay bilang Lamb of God for your sin. Diba? Lastly, magbigay pa ako ng isa. Alam niyo yung unleavened bread with connection to our topic today? Alam niyo yung unleavened bread? Ang meaning ng unleavened bread ay walang halong pampaalsa. At ito ay ginaganap sa araw ng Friday, pagkatapos nilang i-offer yung lamb, ay sinicelebrate nila yung pag-alala ng Passover lamb and then yung piyesta ng unleavened bread. Ang meaning po ng unleavened bread, sa madaling salita, kung bakit wala itong tinatawag na pampaalsa, dahil nakasulat sa Biblia na ang katawang ng Panginoong Hesus ay tinapay na nagbibigay buhay. Tinapay ng buhay. Okay? Nang ibig sabihin, walang halong unleavened. Nang ibig sabihin ng unleavened, sabihin natin unleavened. Ang ibig sabihin ng unleavened, theologically, ay hindi mabubulok. Naintindihan? Kapag nilagyan mo ang isang tinapay ng pampaalsa, almost 1 week yan, mag-uumpisa ng moist. Anong tawag doon? Yung amag. But Jesus Christ, hindi na amag yung kanyang inoffer na katawan. That's why yung katawan niya, sabi doon, because of His body, because of His wounds, we are healed. And yung body na niya yun yung tinatawag na, sabi nga niya sa kanila, ako ang tinapay mula sa langit. Kung kakainin ninyo ang aking katawan, hindi na kayo mamamatay muli. Sinabi niya yon sa mga Capernaum nung nandun siya. Pinaliwanag ko na sa inyo yon tungkol sa bread of life. Last year yata. Naalala niyo yon?
Na ibig sabihin, yung pagiging unleavened bread ng katawan ng Panginoong Hesus ay hindi hinayaan ng Diyos na mabulok sa sementeryo, doon sa pagkalibing. Naintindihan? Kaya hindi siya na-decay, hindi siya na-corrupt. Dahil muli siyang nabuhay. Kaya yung kanyang katawan na binayubay doon sa cross, sa pamamagitan ng iyong pananampalataya na hindi nabulok, ay hindi ka rin mabubulok. Naunawaan niyo po? So, literally, pero mayroong analogy literally na theological na sinasabi ito ng Panginoong Jesucristo na hindi maintindihan ng ordinaryong kaisipan kung hindi ka mananampalataya. Pero kung mananampalataya ka and you are reading your Bible, madali itong maunawaan. Amen? Parang na-miss yata kayo. Parang ngayon nyo lang naririnig yung ganun. So anyway, ito ay nag-a-uplift ng inyong pananampalataya upang sa ganon, mapagtitibay ninyo na kayo'y maging matapang na ipaglaban ninyo ang inyong pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Verse 22, Acts chapter 2, verse 22, Men of Israel, hear this word, sabi ni Peter, Jesus of Nazareth, the man attested by God to you, miracles, wonders, signs, which God did through him in your midst, as you yourselves know. 23, him, Jesus, being delivered by determined purpose and foreknowledge of God. So it was determined, purposely, foreknowledge, nasa isipan na ng Diyos noon pa. Anong sabi dito? Have taken by lawless hand. Ibig sabihin ng lawless hand ay yung mga, alam niyo yung mga kriminal or gumagawa ng masama, hindi sumusunod sa kautusan. Yun yung lawless hand. He was handed over. Ibinigay siya sa mga lawless hand, have crucified and put to death. 24, whom God raised up, having lost the pain of death, because it was not possible that he should be held by it or by death. Okay? Kahit pinatay nyo siya, hindi siya mamamatay. Yun yung shortcut. 25, may prophecy ang Diyos sa bibig ni David. And you can find that sa verse 25 tayo. And you can find that also, this verse in Psalms chapter 16. It is written in Psalms chapter 16. Basahin natin yung prophecy na ibinigay ng Diyos kay King David. For I foresaw the Lord always before my face, for he is at the right hand, that I may not be shaken. Therefore my heart rejoiced, and my tongue was glad. Moreover, my flesh also will rest in hope. For you, ano daw yung prophecy? For you will not leave my soul in Hades. Alam niyo yung Hades? Sabi nila hell. So mayroon tatlong uri ng hell na pinag-aralan natin. Hades, Sheol, at Gehenna. Okay? Do you remember that? So Hades refers to the cemetery, the graveyard. Yung mga nabubulok na katawan na lupa na namatay na. Yun yung Hades. Yun yung sinasabi dito. Sabi niya, God has promised that you will not leave my soul to graveyard. You have not known, nor you will allow your Holy One to see decay or to see corruption. So, yung Holy One dito refers to the Messiah. Okay? Jesus Christ. You have made known to me the ways of life, and you will make me full of joy in your presence. Ibig sabihin, God will fulfill His promise. 29, Men and brethren, let me speak freely to you, sabi ni Peter,
of the patriarch David. So ibig sabihin, he is talking about David, that he is both dead and buried, and his tomb was with us to this day. Ibig sabihin, si David namatay siya at hanggang ngayon hindi nagre-resurrect sa David. But there is a promise na ang sinasabi ni the Holy One will never decay, hindi siya mabubulok. Pero si David, nung namatay siya, hanggang ngayon, sabi ni Peter, ay kasama natin at alam nyo kung nasaan ang libingan ni David at hindi siya nag-resurrect at nabulok ang kanyang katawang lupa, si David. 30. Therefore, being a prophet, and knowing that God has sworn with an oath to David, to him, that the fruit of his body, according to the flesh, he would raise up Christ to sit on his throne. So, ibig sabihin, pag titignan niyo dito, nangako ang Diyos sa propeta David, because David is also a prophet, is not only a king. Okay? Moses is a prophet, hindi lang siya savior ng Israel. God spoke to these people and delivered the message that was spoken to them. So, verse 30, sabi niya, dito, according to the flesh, he would raise up Christ to sit on his throne. Ibig sabihin, tumingin kayo mabuti dito. Ang the Holy One na Messiah, who is Christ, ay darating sa luwins, sa generation, sa apo sa tuhod ni David, na uupo sa trono ni David. Yun yung pangako ng Diyos sa kanya, na darating ang hari na kasunod ni David, na hindi mamamatay. Yun yung sinasabi sa verse 30. Yun yung pinapaliwanag ni Peter sa mga Israelita na pumatay at nagpako kay Jesus Christ dun sa cross. Foreseeing this, spoke concerning the resurrection of the Christ, that his soul was not left in Hades, nor his flesh see corruption. Ito yung sinasabi na ang tinutukoy dito na hindi pababayaan ng Diyos ang kaluluwa at katawang lupa ng taong ito sa sementeryo. Asan ba yung sementeryo? Wala dyan. Yung tomb, yung empty tomb. Okay? So na-foresee na ni David yon. Wala pa si Isaiah, wala pa si Jeremiah, wala pa si Ezekiel. Nag-guess ninyo? Pumili sila ng isang hari, si King Saul. Si King Saul tinanggal, ngayon pinalit si King David dahil humingi ang mga Israelita na isang hari, dahil gumaya sila sa ibang bansa na mayroong hari. Ayaw ng Diyos na magbigay siya ng hari, pero makulit ang mga Israelita, gusto nilang gumaya dahil ang gusto ng Diyos, I am your God, you are my people. Ibig sabihin, I am your king. You do not need another human king. I am your king, the unseen king. For you. Yun ang gusto ng Diyos na mangyari. At mababasa nyo pa rin niyang sinabi ng Diyos that I am your God, you are my people, you are my people, I am your God, doon sa tinatawag na the last day. Sa Revelation. Hindi binago ng Diyos yun. Nakasulat pa rin doon na kapag ni-rapture na niya ang kanyang iglesia, sasabihin niya sa iglesia, doon sa panahon na yon, I am your God, and you are my people. Yan ang pangako ng Diyos ay hindi nagbago. Almost, I think, more than 30 times sinabi ng Diyos, the whole Bible. I think, ewan ko lang kung umabot ng 37 times sa Bible na sinabi ng Diyos that I am your God, you are my people. So this promise, this Jesus, verse 32, this Jesus, God, raised up, of which we are all witnesses. Sinabi ni Apostol Pablo, itong Jesus na ito, binuhay siya ng Diyos. Kami ang testigo. We are the eyewitnesses. Therefore, being exalted in the right hand of God, and having received the Father the promise of the Holy Spirit, He poured out this which now you see here. Paano daw?
For David did not ascend into heavens, but he himself, the Lord said to my Lord, sit at my right hand and until I make your enemies at my footstool. Yun yung sinabi kay David ng Diyos. 36, therefore, sabi niya, last verse, let all the house of Israel assuredly that God has made Jesus, whom you crucified, both Lord and Messiah, Christ, the promised one, the anointed one, which will live forever. Yun yung ibig sabihin ng Christ. Hindi lang siya Savior, kundi siya ay everlasting Savior. Okay? Yan po yung ating text verse. So today, kakaiba po yung approach ko about resurrection because wala naman tayong bisita, maliban lamang siguro sa mga viewers natin. And I am looking, ano kayang gustong ipakita ng Diyos sa akin today? Dahil I am standing to you as being a pastor for almost 10 years. I've been preaching about the resurrection of Jesus Christ, His risen body and everything. And ngayon, gusto kong makita kung ano naman ang gustong iparating sa ating ng Diyos to yung tawag dito, yung ma-lift up yung inyong pananampalataya, na maipaglaban ninyo ang inyong pananampalataya tungkol, lalo na ang sabi ko sa inyo, that ang resurrection ng Panginoong Jesus Kristo is everything sa buhay mo. Is everything. Kung ito ay everything in your life, in your plans, in your birth to your last breath, kung yun yung kahulugan ng resurrection ng buhay natin, ibig sabihin malaga yung resurrection na hindi dapat kinakaligtaan na alalahanin. So, ano ba ang ating part of our doctrine? Resurrection is the central Christian faith. So you are not Christian if Jesus is not resurrected. You are not called believers and followers of Christ if you follow a dead person. Nagets natin? Walang meaning. Kahapon, may kausap po ako, sabi ko, sige, ganito yung, pwede mong gamiting analogy. Which is nasabi ko na rin sa inyo. Kunyari, naglalakad ka, sa paglalakad mo, dahil mayroon kang gustong puntahan, at yung pupuntahan mo, sigurado ka na yung pupuntahan mo, sigurado ka doon. Pero ang problema, hindi mo alam kung ano ang pwedeng masalubong mo sa daan. Ano ba talaga ang madadaanan mo sa daan? Pangalawa, sa paglalakad mo doon ay pwedeng dumating sa point mo na magkaroon ng aberya. At yun na nga, pagdating mo sa dulo ng iyong paglalakad, may 200 na naghiwalay. So sigurado ka sa pupuntahan mo na yung pupuntahan mo ay isang masaya at mapayapang lugar na kung saan gusto mong mag-stay doon for a while. For a while siguro, ganun lang, analogy lang. Then pagdating mo sa dulo, may nag-split na daan. Anong tawag doon? Nagsanga na daan. Tapos, nakakita ka ng 2 taong nakahiga. Ang isa patay, ang isa buhay. Ngayon, gusto mong malaman kung saan yung patungo doon sa lugar na pupuntahan mo. Ang tanong, kanino ka magtatanong ng tamang daan? That's why you are Christian. Because Jesus Christ, who is the way to the heaven, siya ang nagtuturo sa atin patungo sa totoong buhay, totoong daan. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father. Dahil buhay siya. Except by me. Sabi ni Jesus. Hindi ka magtatanong sa patay. Okay? Buddha, hindi na nag-resurrect. Diba? Krishna, hindi na nag-resurrect. Mga Taoism, mga sinasamba ng mga Hindu, ng Islam, puro patay silang lahat. Paano mo malalaman ang direction patungo sa langit kung magtatanong ka sa patay? Hindi sila nag-resurrect kailanman. At ito lang yung pinaka-hatred
or kinaka-hate na belief ninyo, nating lahat, dahil ang Panginoong Hesus ay muling nabuhay at kailanman ay hindi na mamamatay. That's the centrality of your faith. Muli siyang nabuhay. He was alive. He is alive, I mean. So, ang questions na pwedeng dumaan sa isip mo, how you can prove the resurrection? Paano mo ipuprove ngayon yung resurrection ni Jesus Christ? Di ba? Paano ko ipuprove sa mga tao yung resurrection para ma-share ko sa kanila ang gospel? Because the resurrection is the centrality or the heart of the gospel. How can we prove the resurrection? How to prove and how can we prove the resurrection? Yan yung pwede mo yung mga katanungan. What is it that proves that Jesus really rose from the dead? And the answer is very simple. Napaka-simple lang ng sagot. Ano ang sagot? Ano ang sagot? So if you do not believe that the Bible is the Word of God, you will never also or you will doubt of the resurrection of Jesus Christ. That's why sabi ni Apostle Paul dito, Apostle Peter dito actually, sabi niya, kami ay mga testigo ng mataan na siya ay muling nabuhay. Nakasama namin siya, nahawakan namin siya. Kasama namin siyang kumain. Nag-ihaw siya ng isda. Kakukuha lamang doon sa Sea of Galilee. Inihawan niya kami. Sabi pa nga niya, mga kapatid, mga anak, hali kayo dito. Kumain kayo. Marami ba kayo nahuli? Nag-guess niyo yun? Kare-resurrect lang ni Jesus Christ noon. Nung time na yon. Sabi ni Peter, hindi namin alam kung papaano, pero babalik na akong mangisda. Sabi ng ibang mga apostol, mangingisda, sama kami sa'yo. Di ba? Pero nagpakita si Jesus Christ sa kanila, nag-iihaw pa. Kaya nung time na yon, wala silang himik. Hindi sila makapagsalita. Bakit? It is fulfilled. The prophecy, the scripture, the word of God is fulfilled in the life of Jesus Christ. So the answer to those questions in our life is the Bible. The true issue was not to prove the resurrection. Hindi yun yung tunay na issue kung paano natin i-prove, mga kapatid. Binibigyan ko lamang kayo ng hint. Kundi, ano ba? The issue is what does the resurrection prove? Yun yung tunay na issue. Hindi yung ipuprove mo ang resurrection, kundi ano ba ang pinuprove ng muling pagkabuhay? Ano ang pinagtitibay na katotohanan ng muling pagkabuhay? Hindi yung ipuprove natin na patunayan natin na nag-resurrect si Jesus Christ, di ba? Yun yung pinaglalaban natin. Kadalasan, yun din yung mga nakaraan kong mensahe. Gusto nating ipaglaban na totoong muling nabuhay ang Panginoong Hesus. But this time, the real issue, dahil nananampalataya at naniniwala tayo ng Panginoong Hesukristo ay muling nabuhay. Ano ang pinagtitibay? Ano ang kadahilanan? Ano ang meaning ng resurrection? Yun ang dapat nating maging focus. And the answer is basically, number one is, the full redemptive plan and purpose of God. Yan yung plano ng resurrection. And then, at yung lagi kong sinasabi, in fact, the resurrection is the key to your everything. Kaya walang kabuluhan yung pag-awit mo, pag-hallelujah mo, pag-amin mo, kung si Jesus Christ ay hindi muling nabuhay. Okay po? Asan na tayo? Okay. Una sa lahat, the resurrection proves the truthfulness of the Word of God. Ano ang pinapatibayan, pinapatunayan ng resurrection?
na ang salita ng Diyos ay totoo. Doon lang ako magkukonsentrate na. Wala akong oras. Mayroon akong 3, 4 na subject or points kung ano ang pinagtitibay na totoo at ano ang patunay na ang resurrection, ano ang pinagtitibay nitong katotohanan. Okay? Una, na ang resurrection, pinagtitibay niya ang katotohanan na ang lahat ng nakasulat sa Biblia tungkol kay Jesus, tungkol sa Diyos, tungkol sa iyo, ay tunay at walang kasinungalingan. Nagets natin? Ano ang pinuprove ngayon na message ng Diyos sa atin tungkol sa resurrection? Na ang hawak mong salita ng Diyos ay hindi kailanman nagsisinungaling. Paano mo malalaman? Dahil si Jesus Christ, nag-resurrect siya. At ngayon, titignan natin kung paano natin mapuprove na ang resurrection na ito ay nagpapatibay na ang inyong binabasang salita ng Diyos, yung scripture, yung word of God, ay tama at totoo at walang error. Unerrancy. Walang error. Nagets natin? Tama, totoo, matibay, at walang kasinungalingan, walang error ang salita ng Diyos. Okay? Doon lang tayo nakakonsentrate today. So, turn your Bible in, nabasa na natin. Let's go back to our scripture reading in Acts chapter 2. It's a great history of the church. Sa first day of the church, when it was born in the day of Pentecost, the believers have been filled with the power of the Holy Spirit, and Peter stand up to preach the great sermon of hearing, which caused 3,000 people to be saved at that day. Okay? Hello po. At na-mention niya doon sa verse 25 tungkol kay David. He is speaking about Christ and His death in verse 23 in the book of Acts, and resurrection in verse 24. Pinasa natin kanina. Okay? And then in verse 25, he goes to quote yung tinatawag ko ng Psalms, verse chapter 16. So, napaka-short lamang yung awit na yon in the book of Psalms. Basahin nyo na lang sa bahay, ne? Okay, so ang sabi dito, for David says of him, I was always beholding the Lord in my presence, for he is at my right hand, and that I might not be shaken. Therefore my heart was glad, and my tongue exalted. Moreover, my flesh also will abide in hope, because thou will not abandon my soul to Hades, nor allow thy Holy One undergo decay or corruption, that thou hast made known to me the ways of life. Thou will make me full of gladness in thy presence. So si Peter, he is quoting David in Psalms 16. David was writing about not of himself, but he is writing about someone who is coming as the Messiah, who will not undergo decay. And David, that man was in a physical body, has not returned. And David, who died, who undergo decay,
ay namatay siya pero hindi na siya muling nabuhay. Kaya ibig sabihin, hindi ito si David, yung Psalm 16 na to, kundi ang Panginoong Jesucristo. So, si Peter, ininterpret niya sa verse 29, basahin ninyo ulit mamaya, men and brethren, let me speak freely to you of the patriarch David, sabi niya. So ano ang in-explain ni Peter? That David both died and was buried, and his tomb was with us until this day. That in other words, Peter is saying that David couldn't have been referring to himself. David has been abandoned and he died. He is still abode to death, and his tomb is still present. Still, he couldn't, until that time, or until this time, yung tinatawag na libingan ni David ay makikita pa rin somewhere, I think, sa Siloam. Makikita pa rin siya sa Siloam. So, ibig sabihin, hindi ito tungkol kay David. Kaya sa verse 30, ang sabi niya, therefore, being a prophet, knowing that God has sworn an oath to David that of the fruit of his body, according to the flesh, he would raise up Christ to sit on his throne. So, in other words, David was prophesying as a prophet of the resurrection of Jesus Christ, that it was Jesus Christ whose flesh would abide in hope, whose soul would not be abandoned in Hades, and who, as the Holy One, would never undergo decay. It was Jesus Christ who would be given back to the path of life and would come back in the full gladness to face into the presence of God. So, David didn't fulfill that kasi namatay si David at hindi siya muling nabuhay. His tomb was still in Siloam, but David was a prophet and David was predicting the resurrection of the Messiah. Nagets po natin? Yun po yung nakasulat. To sum up, yung argument na ito ay makikita doon nga sa Psalms chapter 16 refers to the resurrection at ito ay hindi si David but the prophet that was been mentioned in the Old Testament. Okay? So, ano ang pinuprove nito sa Old Testament ulit? That resurrection proves the truthfulness of the Word of God. Ulitin ko. Tumingin kayo mabuti. Nag-prophesy ang Diyos kay David. Okay? Pinulfill ni Jesus Christ sa New Testament. Okay? Nagets natin. So it proves that the Word of God that they received until the time that Jesus Christ rose from the dead ay hindi kasinungalingan. At ang sabi pa doon, manggagaling yung taong ito sa generation ni David. Saan galing si Jesus? Sa generation ni David. Na siya ay magiging hari. Kaya si Jesus Christ, nung dumating at siya ay ipinanganak, na mababasa ninyo sa Matthew, Mark, Luke, Luke, ay isinilang siya sa town of David in Bethlehem. Okay? Na-prove na ba natin na nakita nyo ba na yung tawag dito? Sa part ng books chapter 2 ng Acts ay pinapatunayan na ang Bible proves na totoo ang resurrection. At ang Bible ay totoo dahil may resurrection. Naniniwala ba? Yun lang po ang gusto kong ipakita sa atin. Ano daw yun? Ulitin ko. Na ang resurrection, pinapatunayan niya na totoo ang salita ng Diyos mula pa sa Old Testament,
na ito ay tinupad ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus Christ, totoo nangyari. Hindi ito pwedeng pasinungalingan kahit pa sa mga taong rationalist. Alam niyo po yung mga rationalist? Rationalism means a concept na mayroon silang isip na hindi pwedeng mangyari ang resurrection. You will study more. Na hindi pwedeng mangyari ang resurrection dahil hindi kayang isipin ng isip ng tao ng kanyang sariling opinion at rason ng view of points na pwedeng mangyari sa tao. Yun ay concept ng rationalism. Kasi po, gusto nilang pasinungalingan doon sa mga ayaw maniwala tulad ng mga atheist. Pero dahil Christian ka, kailangan mong ipaglaban nito. And today, yun yung gustong i-prove ng Diyos sa'yo. Una, anong gustong i-prove? Na ang resurrection ay totoo, nangyari. Okay? Na ang resurrection din ang nagpapatibay na ang salita ng Diyos ay totoo. Ulitin ko, kung hindi totoo ang salita ng Diyos, hindi ka saved. Lahat ng pinaniniwalaan mo, pinaghihirapan mong pagpunta sa church sa pananampalataya, hindi ka rin maliligtas. So napakahalaga ng resurrection. Nandito pala siya. Psalm 16 verse 10. Sabi niya, "For you will not abandon my soul to Sheol." Sabi dito kanina, sa version ko, sa New King James Version, ay Hades. Ito naman, Sheol. "Nor you will allow your Holy One undergo decay." Anyway, ang tawag yan ay hell. Whether Sheol, Gehenna, or Hades, yan ay tinatawag na impyerno. Now, another reading to prove that the resurrection, ano ang pinuprove ng resurrection, ay matatagpuan din natin, katulad ng sinulat. Kanina si Peter. Ngayon naman si Paul. In Acts chapter 13. Anong sinasabi ni Paul? Acts chapter 13. Punta po kayo sa Acts chapter 13, verse... saan tayo? 27 to 37. Medyo mahaba, no? Parang lecture. Pero mahalaga po ito dahil yung inyong pagkanta kanina tungkol sa ating Panginoong Hesus na forever siya ay buhay, ay pinapatibayan ng lahat ng inating nababasa. 27, "For those who dwell in Jerusalem." So, si Paul naman ito, si Saint Paul, sabi niya, "And the rulers, because you did not know him, Jesus, nor even the voice of the prophets, which are read every Sabbath, have fulfilled them in condemning him," in condemning Jesus Christ. Tinupad ninyo ang lahat ng nakasulat sa mga propesiya tungkol sa Kanya nung siya ay inyong ipako sa krus. Nagets nyo? Sino daw? Yung mga taga-Jerusalem, yung mga Hudyo, yung mga naghihintay sa mga Misaya. By condemning Jesus Christ, the Messiah, at ang sabi niya, hindi pagkilala. That's why doon sa ating, last message, kaya siya umiyak. Dahil hindi siya tinanggap. "I came to my people, but the people did not accepted me, did not receive me." John chapter 1 ba yon? Sinabi niya yon. So yun yung dahilan. Sinabi niya, binisita tayo ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Pero anong ginawa ninyo? Yan. Verse 28, "And though they found no cause for Jesus for death, they asked Pontius Pilate that he should be put to death." Tumingin mabuti dito. Walang kinalaman ang mga Romano tungkol sa Messiah. Wala silang belief, wala silang religious belief tungkol sa Messiah ng mga Hudyo. Pero ang ginawa ng mga Hudyo, hinan-over nila sa mga mamamatay tao na wala namang kinalaman sa reliyon. Na yung ginagawa nilang pagkukrucify, actually, adopted yan ng Roma. At inadapt po ng Roma yung crucifixion. Hindi po sila yung original.
Mas pinagrabe nila. In-exaggerate nilang masyado yung kaparusahan ng punishment ng isang kriminal. At inadapt nila ito actually sa Africa. Doon nag-originate ang crucifixion sa Africa. Nag-guess niyo po yun? By history na eh. Pero nung time na yun, nag-guess niyo, grabe yung ginawa nila. At hinan-over, kaya kung papanuorin nyo yung kay Mel Gibson, ay grabe yung ginawa. Kasabi ko sa inyo, hindi naman ganun yung pag-offer ng Lamb of God doon sa tabernacle or doon sa temple. Bakit brutally yung offering, yung Lamb of God or yung Lamb ng God mismo na prepare niya para sa kanya ay brutally been murdered? Di ba? Tandaan ninyo, tinupad ng Diyos, mababasa natin dito, now they had fulfilled that was written, verse 29, according or concerning him, they took him down from the tree and laid him to the tomb. O, verse 28, ulitin natin. And though they found no cause for death, alam ni Pontius Pilate na wala namang cause of death para parusahan siya ng kamatayan, pero anong ginawa? Hinan over sa mga walang pagkilala sa Misaya. Walang Kristong hinihintay. Tandaan nyo yun. So, gaano kagrabe yun, no? Ang ginawa nila. Sanay na sanay sila doon sa pagkatay ng tao or pagparusa ng isang kriminal. Nag-gets nyo yun? Nasanay ang mga sundalo ng mga Roma kung papaano nila parusahan ang mga kriminal nung time na yon sa lugar ng kanilang nasasakupan ng Roma. Kaya sabi dito 29, now when they had fulfilled all that is written, na ano daw ulit? All that is written. Sabihin natin, all that's written. So ibig sabihin, noong itong ginawa nila kay Jesus Christ ay nagpapatibay na totoo yung nakasulat sa Scripture. Dahil ginamit ng Diyos ang mga ibang lahi para i-fulfill yung propesiya, yung mangyayari, kung paano tayo ay tubusin ng Diyos. Grabe, no? But verse 30, nung siya ay nilagay sa libingan, but God raised him from the dead, 31, he was seen by many, so may mga witnesses pa rin, by those who came up to him from Galilee to Jerusalem. So may mga eyewitnesses pa rin na yung inilibing nila sa tombstone ay buhay. Dahil ang mga tao ay nagpunta, nakita nila from Jerusalem to Galilee or from Galilee to Jerusalem. And these people are witnesses. At verse 32, we declare to you glad tidings. Everybody say glad tidings. Sa English, ganito yan. Glad tidings. Sabi niyo, glad tidings. Alam niyo yung ibig sabihin ng glad tidings? Peace be with you. Okay? Oh, English yun. Okay? Peace be with you. So, ibig sabihin, ang Diyos ay, sa pamamagitan ni Jesus Christ, ay nagkaroon na ng peace between man and God. The promise which was made to the fathers. Kanino nangako ang Diyos? To the fathers. Unang-una kay Abraham. Na magkaroon ng kapayapaan. Babalik ang kapayapaan sa tao between God and man. Ano ba yon? Glad tidings. Okay? 33. God has fulfilled this for us, their children, in that God has raised Jesus up, or God raised up Jesus, as it is also written in the 2nd chapter
of Psalms. So mayroon pa rin. Sabi niya, "You are my son. Today I begotten you." Everybody say begotten. Alam niyo yung ibig sabihin ng begotten? Sinabi ko na, di ba? Okay. You are my son. Okay? Tumingin kayo mabuti. If God is eternal, do you think the Son is not eternal? That's why the Bible said, "You are my son, you are my begotten. Today you are my begotten. You will never die, for your Father is eternal, and you will be eternal." For the Father is everlasting, so the Son is also everlasting. That's why in 34, "And that He raised Jesus from the dead, and no more to return to corruption. He has spoken thus, I will give you the sure mercies of David." So na-fulfill, i-reiterate din ni Apostol Pablo kung ano yung sinabi ni Apostle Peter doon sa chapter 2, sa chapter 13. Inulit din ni Paul. 35, "Therefore, he also says, another psalm, you will not allow your Holy One to see corruption." So dalawang apostol ang nagpatibay, nagpatunay na ang resurrection ay pinagtitibay nito na ang inyong binabasang Biblia, kaya magmula ngayon, bumili kayo ng inyong Biblia. Di ba? Bigyan nyo ng value yung Word of God. Kasi darating yung time. Hopefully, hindi na ako buhay. Kasi ayaw kong makita yung time na yon. Na ang Bible ngayon, na inyong hawak, ay kukumpiskatin. Darating yung time na yon na ang Bible ninyo ay parang daladala ninyo na magiging illegal possession of firearms. Illegal ang paghawak ng Biblia in public. Darating yung time na yon. In the great tribulation to come. Okay? 36, "For David, after he had served his own generation," so namatay na si David, "by the will of God, fall asleep, was buried with his fathers, and so corruption," si David, nag-decay siya, nabulok siya, but then 37, "But he whom God raised up, saw no corruption." Okay? Nagets po natin? So, nakasulat dito, kung si David, pinopisay niya, na siya ay darating yung tinatawag na mamamatay pero hindi mabubulok. At hindi ito tungkol kay David. Kasi sometimes sinasabi ni si David yun. Pero ang sabi dito, it's not David. Kundi ito ay isang prophecy that the coming Messiah will never see corruption. Hindi siya mabubulok. Kaya, hindi bulok ang pananampalataya mo, kapatid. Nagets natin? Kaya wag kang masyadong nagmamakaawa sa sarili mo. Kasi yung pananampalataya mo, matibay yan. Hindi yan patay. Kasi yung object of your faith is risen and lives forever. Marami pa akong gustong ipakita sa inyo. Wala na tayong time. Isaiah 53 verse 5 or 55 verse 3, sabi niya, "Incline your ear and come to me. Here your soul shall live, and I will make an everlasting covenant with you." Mayroong tinatawag na everlasting covenant. Ano ang tinutukoy dito ni Isaiah kay David? "I will make an everlasting covenant with you, my love promise to David." In other version. Nagets natin? So, Psalms chapter 2, Psalms chapter 16, stated in the place where Jerusalem, kamamatay lang ng ating Panginoong Kristo by Peter and by Paul, tinupad ng Diyos yung everlasting covenant na sa Old Testament na prinopisay nila.
about Jesus Christ. So dito pa lamang sa mga maigsing verses or itong selective verses na binigay ko po sa inyo ay nagpapatibay na ang hawak ninyong Biblia ay hindi nagsisinungaling. Yesterday, nag-aral po tayo, ne? Yesterday. At ang sabi natin, anything that's not on the standard, on the target, ano yung target natin? Moral absolute of God, yung holiness ng Diyos, yung attributes ng Diyos, yun yung ating standard, yun yung ating target bilang isang believer. At ang ating moral absolute ay nakasulat sa salita ng Diyos. Ito yung pinanunundanan natin. Okay? Bakit ka may magandang asal? Dahil may sinusunod kang standard. Moral absolute. So, ang asal na mabuti, banal, na sinusunod mo ay hindi galing sa iyo, kundi galing sa narinig mo, pinaniwalaan mo, inadapt mo, at ito ay galing sa salita ng Diyos. Okay? Anything against the Word of God is sin. Ay kasalanan. Anything that rejects the spoken word of God. Kunyari, tumingin kayo mabuti dito. Mayroon kayong gustong i-prove bilang isang Christian. Pero you did not find that in the scripture. Mag-ingat ka. Bakit? There's a possibility that's your own personal interpretation. Ang tawag doon is exegesis. And many preachers are using exegesis. They have no knowledge about the Word of God. So be careful preaching or teaching or being witnessing to other people. Kaya dito sa church natin ay hinuhubog tayo sa tinatawag na discipleship. Bakit? Ayaw ng Diyos na magkamali kayo na lumalabas sa inyong bibig. Gusto ng Diyos na i-maintain nyo yung pagiging perfect ng Diyos. What is perfect? Holy, separated, pure, excellent. Di ba? Pinag-aralan nyo kagabi. Sanctified. Handpicked ng Diyos. Ano yung sabi kanina? Called, determined, predestined by God. Because of the promise. Okay? Verse 26, last verse. So having obtained, sabi ni Apostle Paul, having obtained help from God, I stand to this day testifying both small and great. Small and great means mahirap, mayaman, slave, master, matalino, bobo. Alam niyo yun? Yan yung tinatawag na anumang klaseng uri. Mababa man or may mataas na tao, na uri ng tao, sabi niya dito, having to both small and great, stating nothing but the prophets and Moses. What is the prophets? What is Moses? Moses is Pentateuch, the law of God. So when the Bible spoke about Moses, lalo na sa New Testament, God is speaking about the law God has given to Moses. Yung 5 books of law. And after that, may tinatawag na prophets. Ang prophets about the coming of the Messiah, yung law is binigay ng Diyos para ikaw ay mamuhay into the righteousness that God, as He is in the process of fulfilling His plans of redemption, binigyan ka ng batas na mamuhay ng matuwid mula kay Moses bilang pinili ng Diyos nung time na yon sa Israel. Yun yung trabaho ng tinatawag na law, na manatili kang matuwid sa mata ng Diyos, separated, sanctified, holy in the eyes of the Lord. That's why the Israel is called the chosen people of God. Distinct means kitang-kita yung pagkakaiba. That's why ang sabi nila, huwag kang kakain ng dugo. Bakit? Kasi ang mga pagano kumakain sila ng dugo, kumakain sila ng mga pagkaing hindi mayroong, iba-iba. Basahin nyo yung batas tungkol sa pagkain. One of the reason kung bakit mayroong mga ganong batas, ay ang reason doon ay i-separate ka. Tinawag ka, i-separate ka, i-sanctify ka. Nag-guess nyo yun?
Because God has promised of the coming of the Messiah through that generation. Sa bansang yon, doon magmumula ang Messiah. That's why God protected that country, that people, the chosen people of God. Protektahan niya yon. Kaya nung dumating ang Panginoong Isus, grabe yung iyak niya kasi hindi nila na-recognize na yung hinihintay nila na protektahan sila ng Diyos ng matagal na panahon ay hindi siya tinanggap. Nagiget niyo po? So, yung inyong Bible ay somewhat, ang ginagawa ko ay sinasummarize ko para ma-picture po ninyo ngayon. At yun yung sinasabi din ni Apostol Pablo. Stating the prophets. What is prophets? Pinapatunay nila na darating siya. Ganito yung mangyayari. Sa pagdating niya, ipapanganak siya sa isang babae. Ang pangalan niya ganito. Pag dumating siya, siya yung everlasting Father. Siya yung Prince of Peace. Ang dami ng sinabi ng mga prophets. Darating na siya sa Book of Malakay. Sinabi din doon, darating na siya. Bago pumasok ang Matthew. Bago pumasok ang Matthew, that is more or less 400 years. Yung pinakalas na prophet. Bago pumasok at ipanganak si Jesus Christ. Nangako ang Diyos, sige, dahil hindi matupad ng propeta at hindi naputupad ng law and prophets, wala na akong magagawa kundi pag dumating siya, ibabalik nito ang puso ng bata sa kanyang tatay at ang kanyang tatay sa puso ng kanyang mga anak. Kung babasahin niyo yung last part ng Malakay. So pagdating ni Jesus Christ, yun yung gagawin niya. Ibabalik tayo sa puso ng Ama. At yung Ama, ibabalik niya tayo, yung Ama sa atin naman. Naunawaan niyo po? Yun yung prophecy na mangyayari. So mahalaga yung pagdating ng promise kay David. Yun yung sinasabi dito ng mga prophets. And it will going to take place as to whether the Christ was to suffer, kahit mag-suffer ang Misayang ito, or whether as first resurrection of the dead. Kahit mamatay siya at siya ay muling mabuhay, tinupad ng Panginoong Jesucristo. Pag yung Kristo dumating siya, tutuparin niya ito. Kahit sa kamatayan. Nakasulat, di ba? At ang sabi niya, He would proclaim light to the Jews and to the Gentiles. Pinag-aralan natin, what is light? I am the light of the world. What is light? Life giver. What is light? Light is life. Okay? What is light? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word gives life, and the life that we have is light. Let your light shine before men that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. He's talking about, yan yung kanilang pinoprove. Ano pa ba ang gustong i-prove ng resurrection? Simple lang, balik tayo. As we end. The Bible is true and no error. This is the Word of God. The Word of God has no error. Jesus Christ fulfilled everything. And He will fulfill the last part of His mission. As we've been, inihintay natin yung part na yon. Tayo naman, ngayon, exciting yung part. Ganapin din natin yung ating bahagi. Tinapos na ng mga apostol yung kanilang part. They are waiting for us. Pinasan na yung baton sa atin. Hello? And they are waiting for us na tayo naman ang gagawa as a church today ng mga tinatapos sa legacy ni Jesus Christ. Everybody say legacy. Ang legacy ay dapat ituloy kung ang legacy na tinanggap mo ay buhay yung legacy niya or buhay siya mismo. Kaya maraming nagtutuloy ng legacy pero yung legacy patay na yung tao. Ano ang meaning ng legacy na pinaglalaban mo kung patay na yung tao? Ano ang meaning nun? That's why yung legacy ni Jesus Christ, nabalitaan nyo, no? Kilala nyo si John MacArthur? Isa siya sa mga pina-follow ko na mga pastors and mentors, and maganda yung kanyang mga theology and doctrines. Ang dami kong natutunan. R.C. Sproul, Billy Graham, patay na sila lahat. Name it.
Kung sino pa yung mga patay pa na mga pinapalo natin, kung kayo po ay mga believers na katulad ko na nakikita natin na tama yung kanilang theology, no? We do not follow their legacy. Hindi mo susundin yung kanilang legacy. Ang susundin mo yung legacy ng nabubuhay. Yun yung kanilang pinaglalaban din. Na transfer sa atin yung legacy ni Jesus Christ. So, dito mo lang makikilala at mapapagtibay ang legacy ni Jesus Christ. Amen? And we will continue this series maybe 2 to 3 months or 2 months. April, May. Who is God? Who is Jesus? What is resurrection? What's the value of resurrection of Jesus? So it's all about Jesus for 2 months. The deity of Jesus. Okay? We will study about Jesus for 2 months. Let's all stand and let's pray. Panginoon, ikaw ang salita. Ang salita ay kasama mo. Hindi pwedeng maghiwalay ang salita sa pagiging Diyos mo dahil ang salita ay Diyos mismo. Lahat ng bagay ay nilikha sa pamamagitan ng salita. Nakikita man o hindi nakikita, ang salita mo ay makapangyarihan. Ito ay nagbibigay buhay. Ito ay liwanag. At ang salita mo ay naging tao sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. At ang mga apostol na mga naunang nakakita, mga eyewitnesses, ang lahat ng mga early church believers. Salamat po, Ama, na sabi mo, Panginoong Hesus, na kahit hindi ka namin nakita, nahawakan ng katulad nila, pinagpala sila, sabi mo, na kahit hindi nila nakita, ay nananampalataya. Maraming salamat, Banal na Espiritu, sa pananampalatayang inyong isinilid sa mga puso namin. Kahit pagpalain mo po, Panginoon, ang mga salitang ito, na nagpapatibay, Panginoon, na totoo ang resurrection, at ang resurrection din ay nagpapatibay na totoo ang salita mo. Salamat, Panginoong Hesus, na nakita namin today with full understanding na ikaw ay katotohanan. Kaya muli, Ama, hinihiling namin sa kapangyarihan ng pangalan ng Panginoong Jesucristo, sa pangunguna ng Banal na Espiritu, na lahat ng mga aral na ito ay silyuhan mo ng dugo at huwag mahiwalay sa amin. Upang ang aming pananampalataya, Panginoon, ay hindi masubok, bagkos ito ay poprotektahan ng iyong presensya, ng iyong Espiritu, ng iyong salita, at ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Muli, salamat po, Ama, hindi mo kami pinabayaan, at ang inyong anak bilang tunay na tagapagtubos ay muling nabuhay, at tinupad ninyo ang lahat ng inyong pangako, at kami ay mapalad na darating ang panahon aming hinihintay sa aming pag-asa, ang inyong muling pagkupkop, pag-angkin bilang anak ng inyong kaharian. Marami pong salamat. Ito po ang aming pag-asa at kagalakan po naming hinihintay.